sa bawat isa. Maraming salamat po sa privilege ulit. At maraming salamat po sa time na nandito po tayo. Kasi po, ang Wednesday yung isa sa mga mahirap puntahan eh. Kasi busy po tayo kinabukasan. Di po tulad ng linggo, alam na natin na linggo, Sunday po yun. Punta po talaga tayo ng church. Kaya minsan pag Wednesday di rin ako nakapunta. Pero pag preaching lang po. Maraming salamat po sa pagdating niyo po. Punta po tayo sa Psalms chapter 19. So bago ko po sabihin kung ano po yung preaching po natin, sabi ko na hindi ko pa naon eh. Okay na? Okay. So, Psalms chapter 19, bago ko po sabihin, may kwento po muna ako. Kasi ito pong preaching na to, nagawa ko po ito nung nagsosoul winning po ako sa Quezon City, sa Circle. Tapos, may nakausap po ako doon, 20 plus years old. Tapos sabi ko, anong religion mo? Tapos sabi niya, taga doon daw sa incomplete, yun na lang. Tapos, sabi niya sa akin, sabi ko sa kanya, sigurado ka bang pupunta ng langit? So, sabi niya sa akin, totoo ba ang langit? So, sabi ko, ha? Ba't ganun yung question niya? Di ba ano nga siya? So, sabi ko, ba't mo natanong? Sabi niya, kasi ano lang ako, ganito lang akong religion, pero for civil, ano lang, parang papel-papel lang, pero atheist talaga siya, wala siya talagang Diyos. Tapos, sabi ko, parang nagtanong ako, parang what makes you an atheist? Ba't ka naging atheist? Sabi niya, kasi God doesn't make sense or doesn't make logical sense. So, parang ngayon ko lang narinig yun, God doesn't make logical sense. You know, kapag meron tayong naririnig na isang bagay, nagsisink in yun, di ba? Parang naiisip ko, nagsisense nga ba ang Diyos? Or, of course, nagsisense ang Diyos. Pero bakit niya nasabi na hindi naglo-logical sense ang Diyos? So, doon ko nakuha yung preaching ko ngayong gabi, ating pag-aaralan. So, ang title po ng pag-aaralan natin ngayong gabi, God is inside of logic and outside of logic. So, ang Panginoon ay, actually, yung logic kasi ginawa ng tao yun, di ba? Hindi naman yung ginawa ng Diyos na, ito yung logic natin. So, ang pag-aaralan natin is God is inside of logic and He is also outside nung logic po. So, pag-aaralan natin, ano nga ba yung logic? Ba't nga ba merong logic? So, punta po muna tayo sa Psalms 147. Psalms 147, verse 5. Psalms 147, actually meron pa ako dito. So, Psalms 147, verse 5, sabi po ito, Praise ye the Lord, for it is good to sing praises unto our God, for it is pleasant and praise is comely. The Lord doth build up Jerusalem, He gathereth together the outcast of Israel. He heareth the broken in heart, and bindeth up their wounds. He telleth the number of the stars, He calleth them all by their names. Ito yung key, verse 5. Great is our Lord, and of great power. Pansinin niyo po ito. His understanding is infinite. So, ibig sabihin, yung kanyang pangunawa, walang katapusan. Right. Ibig sabihin, kahit anong bagay, mauunawaan niya yun. Yet tayo hindi. Nakukuha po? Because we are inside of logic. Tayong tao, nasa loob tayo ng logic. That's why, everything na nakikita natin, everything na nababasa natin sa Bible, ginagawa natin ng logic. Pero i-define muna natin ano yung logic. Sabi ng reliable source, which is the Google, okay? Sabi po ng Google, logic is the study of, pansinin niyo po ito, this is the key, correct reasoning. So if the reason is not correct, then it's not making logic. Tama? So, sabi pa dito, the term logic came from the Greek word logos. It says here, which sometimes translated as sentence, discourse, reason, rule, and ratio. So, by definition, logic is the study of principles of correct reasoning. So, ibig sabihin, tamang rason, okay? So, obvious, this is true.
Pag sinabing correct, ibig sabihin, totoo. Tama? So, pag nag-interpret kasi ng Bible, hindi natin pwedeng sabihin, balikan natin yung sasabi natin kanina, na ang Diyos, infinite ang understanding niya sa Psalms chapter 147 verse 5. Sorry po na marami po kasing tumatakbo sa isip ko, kaya medyo ano lang po yung ano ko, yung kasi medyo mahirap din po yung topic, no? So, okay, bear with me lang po, no? So, sabi dun sa verse 5 ng Psalms 147, great is our Lord and of great power, His understanding is infinite. So, ibig sabihin, tayo hindi infinite ang ating understanding. May limitation. That's why we created logic for correct reasoning. So, nandun tayo sa loob ng logic na yon. Okay, ngayon, gusto natin kasi lahat ng bagay naglo-logical sense. Tama? Pag hindi naglo-logical sense, mali sa atin, tama? Ngayon, hindi po pwede kasi sa Bible yon. Kapag sa Bible, binasa natin na it doesn't make logical sense, hindi natin pwedeng sabihin mali ang Bible. Nakuha po? Right. Tayo yung mali, okay? We are not infinite. Nakukuha na? So, ibig sabihin, kapag may nabasa tayo sa Bible and it doesn't fit our logic, then we must trust God, okay? Kasi it's outside of logic. Nakukuha po? For example, Trinity. Does it fit our logic? Hindi, di ba? It doesn't fit. Okay? 3 is equals to 1. Paano yun? Di ba? 1 plus 1 is equals 2. Okay? Nakuha po natin yun. 1 plus 2 is equals 3. Okay? Pero 3 is equals to 1. It doesn't fit. Tama po? So, yun yung ibig sabihin ng outside of logic. So, hindi kasi natin pwedeng ikulong ang Diyos dun sa sarili nating reasoning. Okay? Kasi we are created. And God is not created. Okay? Nakukuha? So, nakukuha na po? Na-establish ko na po ba? Okay. So, pag-aralan po natin. Sabi dito, punta po tayo sa Psalms chapter 19. Establish ko po yung Word of God. Establish po natin. Psalms chapter 19, yung binasa po kanina, sabi dyan, talon po tayo ng verse 7. Psalms chapter 19, verse 7, sabi dyan, the law of the Lord is perfect. Okay? So, ibig sabihin, yung salita ng Diyos, perfecto. Okay? Perfect. Converting the soul. The testimony of the Lord is sure. Alam niyo, gusto-gusto ko po yung sure. Okay? Andito rin po siya eh. And judgment on all His commandments commandments are sure. Alam niyo ibig sabihin Tagalog ng sure? Sigurado. Tama? Pag sinabing sigurado, garantisado to. Totoo to. Okay? Itong bagay na to, it will not fail you. Sure yun. Nakuha? So, ibig sabihin, ang salita ng Diyos, totoo. Garantiya to, totoo to. Okay? Kahit hindi ka magtiwala dito o magtiwala ka dito, totoo to. Maniwala ka man sa Diyos o hindi, totoo to. Nakuha po? Okay, so, yun yung logic nun. Sabi pa dito, making wise the simple, verse 8, the statutes of the Lord are right. Pasanin niyo po yung mga word dito. Verse 7, the law of the Lord is perfect. Converting the soul, the testimony of the Lord is sure. Making wise the simple. The statutes of the Lord are right. Rejoicing the heart, and the commandments of the Lord is pure, enlightening the eye. So, pansinin niyo po yung mga words na perfect, sure, right, and pure. Di ba? Lahat po yan reliable words. And lahat po yan positive words. Okay? And it will make sense, and it will make logical sense kung galing siya sa Diyos. Nakuha po? So, ibig sabihin, ang Diyos, perfect, sure, okay, at right, and pure. Nakuha po? So, ngayon, ang pag-aaralan po natin, punta po tayo sa 2 Timothy chapter 3, verse 16. Kasi, it really disturbing na 20 plus years old, hindi naniniwala sa Diyos, no? So, it's nakakalungkot po na
na may ganong pong perception, no? So, 2 Timothy chapter 3 verse 16, sabi dyan, all scripture is given by inspiration of God, and it is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. Pansinin niyo po yung inspiration of God is profitable for doctrine. So, ibig sabihin, if the Word of God is profitable, ibig sabihin na mayroon tayong pakinabang dito. Kasi ito ay sure. Di ba? Ito ay totoo at reliable to. Nakukuha po? Okay, so, meron po tayong dalawang topic lang po at dalawang puntos lang po na tatalakayin na itong mga topic na to na it makes logical sense and it also out of logic na hindi natin maintindihan. Okay? So first po na pag-aaralan po natin is salvation. Yung salvation po, of course, it makes logical sense. Okay po? Kaya nga natin mag-solve di ba? Kaya nga natin i-share yung Word of God. That's why it makes logical sense. So, punta po tayo sa Romans chapter 10, verse 9. Lagi po natin binabanggit ito pag nagsasolving po tayo. Bilisan ko lang po, that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God raised him from the dead, thou shalt be saved. Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preach unto you, which also you have received, and wherein you stand. Pansinin niyo po yung believe in thine heart that God raised him from the dead. Ibig sabihin, nabuhay siyang muli. Ang galing nung pagkakagawa ng verse na to. Kasi, hindi niya sinabi, di ba, para namatay, inilibing, at nabuhay ng muli. Ang sinabi niya lang, nabuhay ng muli. Di ba? Kasi it really make logical sense. Paano nga naman mabubuhay kung hindi ka namatay, tama? So, diniretso na niya. Okay? Doon sa verse na yon. 1 Corinthians chapter 15 verse 2, sabi dyan, by which also you are saved, if you keep in memory that I preach unto you, unless ye have believed in vain. This is the gospel. For I believe unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins, according to the scriptures, and that he was buried, and that he rose again the third day, according to the Scripture. So, ibig sabihin, si Kristo po, okay, yung salvation po natin, namatay po siya, okay, inilibing, at nabuhay ng muli. Ngayon, isa-isahin po natin yon. Nung namatay po si Kristo, kaya lagi kong tinatanong yon, may dahilan ba yon? Ba't namatay siya? Okay? To pay for our sins, tama? Lagi sasabihin yun to pay for our sins. And I think that's one of the easiest thing also na ipaliwanag sa mga tao, lalo na dito sa Pilipinas. Kasi they can understand, di ba? Ba't namatay si Kristo? Para bayaran ang ating mga kasalanan. Okay, so sabi doon sa Romans chapter 3 verse 23, alam nyo na to, for the wages of sin is death. Kung ang kabayaran ng kasalanan ay kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, dapat yung tutubo sa atin, mamamatay, tama? Logical sense lang, tama? For example, kung may utang ako sa isang bangko na pera, ang pambayad ko pera. Tama? Hindi pwedeng ibang bagay kasi pera yung hinutang ko Nakukuha? Though pwede naman sabihin na hahatakin nyo but it will convert to money pa rin. Nakukuha? Kasi kukuha sila ng halaga ng inutang mo. Okay? So, still, ganun pa rin yung sinisingil nila. Ibig sabihin, that's the logic. Kung ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, kailangan mamatay nung tao. Okay? Or nung tutubo sa atin. Okay? For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ. So, nung namatay si Kristo sa krus, punta po tayo sa 1 John chapter 1 verse 7. 1 John chapter 1 verse 7. 1 John chapter 1. Sabi po dito, 1 John chapter 1, verse 7, sabi dyan, but if we walk in the light, tama no? 1 John chapter, but if we walk in the light, as He is in the light,
we have fellowship one with another. And the blood of Christ, His Son, cleanseth us from all sins. Okay? So, ibig sabihin, yung dugo ni Kristo ang panglinis sa ating mga kasalanan. Ngayon, tingnan natin yung logic. Paano magiging panghugas ng dugo ni Kristo ang sa ating mga kasalanan kung hindi siya titigis? Nakuha po? So, kailangan tumigis nun. Tama? Hindi naman pwedeng hindi siya titigis kasi yun yung di ba? Pambayad sa ating mga kasalanan. Alam niyo po, nung namatay po si Kristo sa krus, and this is my, parang personal opinion, let's say personal opinion, no? So, kung ang dugo ang pambayad ni Kristo sa krus, and I already said this, so kailangan niyang itigis lahat ng kanyang dugo para bayaran ang ating mga kasalanan. Gaano kahirap yun na kailangan niyang tiisin na itigis ang kanyang mga dugo at that time. Kaya pala siya hindi agad mamatay. Kasi kailangan umagos ng dugo niya para sa ating lahat. Hindi pala yung basta pinako lang, no? Tapos tiniis niya pa pala yun, yung dugo para lumabas. Okay? Para sa ating lahat. Yun yung pambayad sa ating mga kasalanan. Okay? So, sabi po dito sa Isaiah chapter 53, ito po yung prophecy po, no? Isaiah 53 verse 3, He is despised and rejected of men, a man of sorrow, and acquainted with grief, and we hid as it were our faces from Him. He was despised, and we esteemed Him not. Surely He hath borne our griefs, and carried our sorrows, yet He did esteem Him stricken, smitten of God, and afflicted. But He was wounded for our transgression, He was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon Him, and with His stripes we are healed. Basahin ko po yung First Peter chapter 2 verse 24, who His own self bare our sins in His own body on the tree, that we being dead to sin should live unto righteousness, by whose stripes we are healed. So, ibig sabihin, yung reason kung bakit namatay si Kristo para bayaran ang ating mga kasalanan. Okay? So, namatay siya sa krus. Ngayon, bakit kasama yung ilibing? Bakit kailangan ilibing? Ngayon, para kasi ma-declare na di ba, mayroon po tayong dalawang klase ng death. Physical and spiritual. Okay? Yung physical po, paghiwalay ng katawan sa kaluluwa. Tama po? At yung pangalawang kamatayan, which is sa Revelation chapter 21 verse 8, pagpunta ng kaluluwa mo sa impyerno. Yun yung sinasabi na, for the wages of sin is death. Nandun ka sa impyerno kasi ang turing sa'yo, you are dead. Okay? So ngayon, bakit kailangan ilibing? Kasi kailangan natin patunayan na humiwala yung kaluluwa ni Kristo sa kanyang katawan. Nakuha po? Okay. So, yun yung nung pangalawang points na yon. Ngayon, kung ang kabayaran ng kasalanan natin ay kamatayan, lagi ko itong tinatanong, saan pumunta yung kaluluwa ni Kristo? 3 days and 3 nights. Kasi, hindi mo na, sa tao kasi, hindi mo na kailangan paliwanag na 3 days and 3 nights siya namatay. Di ba? Matik yun eh, maiisip agad nung, lalo na kapag, lalo na tayo, kung yung Catholic po, mabilis na, hindi mo na papaliwanag yun. So ngayon, magkiklik agad sa kanila yun eh. So ngayon, yung ano doon, yung twist doon, saan pumunta yung kanyang kaluluwa? Kung ang kabayaran ng ating mga kasalanan ay kamatayan. Okay? So, sabi ng Acts chapter 2 verse 31, He seeing this before spake of the resurrection of Christ, that his soul was not left in hell, neither his flesh did see corruption. Okay? Alam niyo maganda po yung verse, kasi po, pansinin niyo po yung his soul was not left in hell. Ibig sabihin, galing siya doon, tama?
at hindi rin nanatili ang kanyang kaluluwa saan? Sa impyerno. Okay. So balik muna tayo sa sa Revelation chapter 21 verse 8. Punta muna tayo sa Revelation chapter 21 verse 8. Sabi po dito, "But the fearful and unbelieving and abominable and the murderers and whoremongers and the sorcerers and idolaters and all liars shall have their part." Pasan niyo po yung word na part. Ano po Tagalog ng part? Bahagi. So ibig sabihin, kapag ikaw ay merong kasalanan, ikaw ay merong bahagi saan? Impyerno. So dapat tayo bayaran ni Kristo. Tama? Kasi may bahagi tayo doon. Okay. So, shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone. At pag tinanong ko to sa tao, pag sinabi ko, anong lugar yon? Sa ilalim. Anong ilalim? Impyerno. Okay. So, matik naman yan. So, sabi po dito, which is the second death. So, pag pupunta ng kaluluwa mo sa impyerno, yun yung pangalawang kamatayan. Okay? So, ngayon, yung lagi kong tinatanong is, saan pumunta yung kaluluwa ni Kristo? So, sabi nila lagi, sa langit. So, binayaran tayo, kasi sabi mo, binayaran tayo ni Kristo, sa langit siya pumunta. Ganon. So, nandun ba yung kasalanan natin? Wala, di po ba? Ang kasalanan nasaan? Saan tayo may part? Sa impyerno. So, dapat si Kristo ay pupunta ng impyerno para bayaran ang ating mga kasalanan. Alam ko po, alam naman po nito. Pero, let's explain, no? At sabi po dito, he saying this before spake of the, sa Acts chapter 2 verse 31 po, kahit di na po kayo pumunta doon, he saying this before spake of the resurrection of Christ, that his soul was not left in hell, neither his flesh did see corruption. Ibig sabihin, nag-resurrect ulit ang katawan ni Kristo, o nabuhay siyang muli. Okay? So, ibig sabihin nun, bakit nga ba hindi na natili yung kaluluwa ni Kristo sa impyerno? Logical sense. And we will yung reason ng correct reasoning na logic, ihahalin tulad natin sa sa Bible para it makes sense, no? So, it makes logical sense kasi kung si Kristo hindi siya mabubuhay ng muli, hindi niya tayo kayang bayaran. Tama? Di niya tayo kayang bayaran. Hindi niya tayo kayang iligtas. Pero sabi ng Bible, siya ay nabuhay ng muli. Okay, so from death, burial, and resurrection, it makes logical sense, tama? Nakuha? So, namatay si Kristo para sa ating mga kasalanan, nabuhay siyang muli para bayaran lahat ng ating mga kasalanan. So, sabi dito sa, kasi kung hindi siya mabubuhay muli, wala tayong kaligtasan, tama po? Hindi tayo maliligtas. Kasi hindi niya kayang bayaran yon. Pero kaya niyang bayaran yon. So ngayon, that's the logic, tama? Nakuha po ba? In-explain ko lang po isa-isa. Alam ko naman po, naiintindihan niyo naman po yon. Pero ito yung hindi ko maintindihan or this is out of logic. Punta po tayo sa pinakasikat na verse, John 3:16. Alam ko naman, kabisado po natin to. Sabi dito, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish but have everlasting life." Ngayon may question. Ito yung out of logic. If you can explain, then you can explain. Why would God pay for your sins? Why would God pay for your sins? Tingnan natin yung logic na yan. Bakit niya babayaran ang kasalanan mo? Okay. Sa batas ng tao, and it makes logical sense, kapag ako may kasalanan, ako dapat ang makulong. Tama? Kapag ako yung may kasalanan, kaya nga pag naglilitis sa Senado, sa plenary, o sa judgment, blah blah, or hall, lagi nilang tinutukoy, sino yung mastermind? Kasi siya kanya lahat pupunta lahat nung pataw. For example, carrier na utak ng drugs, di ba? Yung mga tao na yun, interviewin nila para makuha kung sino talaga yung pinakautak. Kasi siya yung magkukuha ng lahat ng mga kasalanan na yon.
Kasi siya yung utak ng kasalanan eh. Tama? Siya yung magbabayad nun. Tama? For example, sabi ko kay Brother Franklin, babayaran kita, patayin mo si ganito. Okay, example lang, no? Okay, example lang po. Sorry. Example lang. So, paano kung umamin si Brother Franklin, ay nutusan po ako niya na patayin? Kanino papataw yung mas mabigat na parusa? Siya yung pumatay. Ako nagutos. Kanino papataw yon? Sa akin, tama? Ngayon, ipasok natin sa logic ng tao. Bakit iba ang nagbayad ng kasalanan mo? Bakit si Kristo? Di po ba? We are the dust of the earth. Sino ba tayo? Di ba? Are we worthy? Di nga natin kayang bayaran kahit isang kasalanan natin eh. Why would God pay for your sins? In John 3:16, alam nyo, minsan, lagi natin binabasa, di ba? Lagi natin binabasa. And we miss one word on John 3:16. It's not for, it's not God, it's not love, it's not the world, it's the word so. Okay? For God so loved the world. Alam niyo po yung love, kaya natin i-define it sa 1 Corinthians chapter 13, tama? Charity, punta po tayo doon, okay? Para hindi po tayo mamali, okay? 1 Corinthians chapter 13, verse 4. Charity suffereth long and is kind. Charity envieth not. Charity vaunteth not itself. It is puffed up, doth not behave itself. Unseemly, seeketh not her own. Is not easily provoked. Thinketh no evil. So, kung babasahin natin doon, rejoice not in iniquity, beareth all things, believe all things. That's how we define love. Tama? How would you define so love? Can you define it? How would fit on our logic na God so loved the world? Paano mag-fit sa logic natin na ang taong walang kasalanan, inako yung ating mga kasalanan? Nakuha po? It doesn't fit. And God is outside of logic. That's why, ang daming tao hindi makapaniwala, ba't naman niya babayaran? Di naman niya kasalanan yon. It doesn't make the Bible wrong. Okay? It takes faith. Cometh by hearing, and hearing by the Word of God. Okay po? So, inside of logic, salvation, God, pinaliwanag, inano niya talaga, inisa-isa, di ba? He died on the cross, He was buried, He rose again. It makes logical sense. Di ba? Ang hindi lang mag-logical sense sa atin, why would God pay for your sins? Ba't nga ba? Di po ba? Di, mahal niya kasi ako eh. Can you define that love? Di po ba? Ang sabi po dito, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Can you sacrifice your son for the sins of other person? Di ba? Can we? Di ba? Ako hindi. Honestly, hindi ko kaya. Di ba? At titingnan mo yon. That you would sacrifice your son. Tinitingnan mo yun. Di ba? Habang tumataga sa kanyang dugo. Gano'ng kasakit yun, no? Sa isang tatay, sa isang magulang, na namatay ang kanyang anak. Di po ba? And who are we? Para iligtas ng Diyos. Okay? So it doesn't fit. Tama? So that's outside of logic. Okay? So, 1 Timothy chapter 3 verse 16. 1 Timothy chapter 3 verse 16. Without controversy. Okay? Ang sabi dyan, great is the mystery of godliness.
Ibig sabihin, great. Alam nyo, ang galing ng Bible, no? Paano nasabi ng Bible na great ang isang mystery? Di po ba? Paano mo nasabi na great? I-mystery nga. Di po ba? I think the answer is in the next sentence. Mystery of godliness, God was manifest in the flesh, justified in the spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believe in the world, receive up in glory. Punta po tayo sa John chapter 8 verse 28. John chapter 8 verse 28. Alam niyo po, meron po kasing mga tao, okay, i-side point ko lang po to, no? Meron po kasing mga tao, sabihin na lang natin mga tao, okay? Meron po kasing mga tao na hindi nag-fit sa logic nila yung Bible. That's why they create another doctrine. So, kasi hindi mo pwede, parang ganito po yun eh. Kapag ang isang bagay hindi nag-fit sa isang bagay, gagawa ka ng alternative para mag-fit yon, tama? Kasi hindi nag-fit eh, di ba? Kung hindi nag-fit sa utak mo yon, either mamaliin mo yung sense ng Bible or gagawa ka ng alternative na doctrine para mag-fit yung alam mong mali para itama yung Bible. Okay? Kaya sila gumagawa ng doctrine para mag-fit yon. Okay? Meron po kasi mga tao ngayon na hindi sila naniwala na si Kristo ay Diyos din. Niwala lang sila na tao lang. Okay? That's why, ang ginagawa nila, yung doctrine na yon is, it really fits on their doctrine kasi tao lang siya. Di ba? So, namatay siya. So, tama nga. Tama nga na hindi niya kaya tayong bayaran kasi tao lang siya. Di ba? So, kailangan gumawa ka ng doctrine na ang Panginoong Hesukristo ay tao lang. Hindi siya Diyos. Para mag-fit sa doctrine natin na hindi niya kayang bayaran ang ating mga kasalanan. Na hindi natin kayang bayaran ang ating mga kasalanan, kaya dapat tayo gumawa ng mabuti para maligtas tayo. Hindi nakukuha niyo na? Kasi it doesn't fit on their logic. Nakuha? Kaya gagawa ka ng alternative para mag-fit yung agenda mo. Na gumawa ng mabuti, magbigay ka sa church, okay? Yun talaga yung mabuti na gusto nila eh. Yung magbigay ka sa church, okay? So, magbigay ka sa church para maligtas ka, tama? Bigyan mo ako para maligtas ka. It fits well, tama? Kasi Diyos lang, si Kristo, Diyos, ay tao lang. Nakuha? Ngayon, gamitan natin logical sense. Kung ginagamitan nila logical sense, gamitan din natin. Sabi ng John chapter 8, verse 28, then said Jesus unto them, ito yung ginagamit nila. Ito yung ginagamit nilang verse. When you have lifted up the Son of Man, then shall you know that I am He, and that I do nothing for myself. So, ibig sabihin, wala siyang magagawa. Okay? But as my Father hath taught me, I speak these things. So, ibig sabihin, powerless daw si Jesus Christ. Yun nga, wala nga siyang magagawa eh, kasi tao lang siya. Okay. Ngayon, kung tao lang siya, balik tayo, pinakasimple lang, napakasimple lang ng reason. Romans chapter 3, lagi natin itong ginagamit. Romans chapter 3, verse 10. Sabi John, as it is written, there is none righteous, no, not one. So, ibig sabihin, ang lahat ng tao ay may kasalanan, tama? So, ang common denominator ng lahat ng tao ay kasalanan. Kahit sinong iharap natin, kahit sinong tingnan natin sa labas, lahat yan merong kasalanan. That's the common denominator ng lahat ng tao, tama? Sabi ng 23, for all have sinned. So, ibig sabihin, nagkasala na tayo. Ibig sabihin nun, expected na pag pinanganak ka sa mundong to, ikaw ay magkakasala, tama? Kasi ikaw ay tao. Nakuha po? So, kasi yun yung common denominator eh. And come short of the glory of God. So, ngayon, kung sinuturing na si Kristo ay tao lang, ano ang kasalanan niya? Gets nyo? Kasi hindi pwedeng si Kristo ay Diyos sa kanila. Tama?
Ang common denominator ng lahat ng tao ay merong kasalanan. Ngayon, ano ang kasalanan ni Kristo? Para sabihin na siya ay tao lang. Nagets nyo? Wala. So, gagawa na naman ng another doctrine, tama? Para mag-fit doon sa kanilang doktrina. Nakukuha na? Kasi po, hindi kasi natin pwedeng ipasok lahat in logical sense ng tao ang Bible. At hindi natin pwedeng sabihin na hindi natin naiintindihan ang Bible, mali na. Okay? Ang sometimes sa sometimes. Okay? Hindi po pwede yun. Okay? Hindi rin po pwede natin baguhin yung wordings. Kasi, the law of the Lord is perfect. Hindi tayo perfect. Hindi infinite ang ating understanding. That's why we rely on the Bible because this is true. Okay? This is pure. This is perfect. We are not perfect. Kasi kung perfect tayo at tinatama natin yung Biblia, di mas mataas tayo sa Diyos? Ganun lang naman yun eh. Di po ba? Kaya nga merong teacher para i-correct tayo sa ating mga mali, tama? Na nag-aaral tayo. Kasi siya yung mas mataas sa atin. Nakukuha? Kung mas mataas pala tayo sa teacher at tinatama natin yung teacher, edi tayo na yung maging teacher. Tama po? Basic lang, di po ba? Kung tinatama natin yung Diyos, edi tayo na yung maging Diyos. Di po ba? Pero hindi po pwede yun eh. May kasalanan po kasi tayo. So that's my question. Anong kasalanan ni Kristo para sabihin na siya ay tao lang? Hindi natin pwede kasi sabihin na, ay meron kasing verse na sinabi niya, tao lang siya eh. Hindi nga. Meron nga kasing verse na, for all have sinned and come short of the glory of God. Paano natin i-define yun? Okay? So dapat, bigyan mo ako ng kasalanan ni Kristo. Para sabihin natin na siya ay tao lang. At kung siya ay tao lang, hindi niya tayo kayang iligtas. Bakit? Kasi siya may kasalanan din. Nakuha? For example, ano lang to, no? Parang example figure lang to. For example, yung mesa madumi. Pinunasan ko siya ng maduming basahan. In-example ko to lagi pag nagsosolving. Lilinis ba yung mesa? Hindi, di ba? Kasi madumi yung panlinis mo. What if yung basahan merong konting dumi? Pinunasan niya yung mesa. Lilinis ba yun? Hindi pa rin. Bakit? May dumi kasi siya eh. Kuha? Ganon si Kristo. May dumi kasi yung basahan. Kung si Kristo may dumi, hindi niya tayo kayang linisin. Nakuha? It makes really logical. So, napaka-basic lang. Bakit nila ginagawang komplikado, no? Ang mga bagay na to. So, God is inside of logic, God is outside of logic. So, punta po tayo sa 2 Corinthians chapter 5. 2 Corinthians chapter 5 verse 21, sabi diyan, for he hath made him to be sin for us. Alam nyo, hindi siya pwedeng maging made for sin kung may sin siya. Nakuha? Dapat wala siyang sin para ma-made for sin siya. Nakukuha po ba? Okay? O i-reiterate ko pa. Hindi kasi pwedeng sabihin na, for example, ako, engineer, kung engineer na ako. Nakukuha po? Dapat hindi pa ako engineer para matawag akong engineer. Nakukuha? So sabi diyan, for he hath made him to be sin for us, who knew no sin. Yun agad yung key. So ibig sabihin, siya ay naging kasalanan para sa ating lahat, ni wala siyang kasalanan. That we might be made the righteousness of God in Him. Balikan natin yung example ng table. Yung table na madumi, ang panlinis sa kanya, anong dapat panlinis sa maduming mesa? Malinis na basahan, tama? Pag pinunasan ba natin ng malinis na basahan yung mesa, lilinis ba yung mesa? Of course, syempre, di ba, malinis na yung pinambunas mo eh. Ngayon, saan napunta yung dumi? Sa basahan.
Yun yung picture ni Jesus Christ sa atin. Hindi natin kayang linisan ang sarili natin kasi tayo mismo madumi eh. Kailangan merong bumaba na Kristo para sa ating mga kasalanan. Okay? Really makes logical sense, no? Yung ano natin, yung salvation. Okay? And out of logic lang doon is why God pay for our sins. Okay? So, pangalawa po nating point, okay? God is outside of logic, God is inside of logic, and God is outside of logic in salvation. Pangalawa, in creation. Okay? Punta po tayo sa Genesis, of course, in creation. Genesis chapter 1 po tayo. Okay? Tatalon-talon po tayo sa chapter 1. Genesis chapter 1, sabi po dyan, in the beginning, God created the heaven and the earth. Alam niyo po, hindi naman po ito mahirap paniwalaan, tama po? Ang Diyos create ang langit at lupa. Napakasimple, di po ba? Bakit hirap na hirap ang ibang tao unawain ito? Siguro in may ano lang, kasi bago ko po magawa itong yung preaching na to, honestly, I listen a lot of debate dun sa Christianity, dun sa paano pinagtatanggol nila. Alam niyo po, may isa lang na doon may isang tumatak lang doon Hindi pwedeng magmula ang isang buhay sa isang bagay na walang buhay. Napakasimple, di ba? Hindi naman pwede itong mag-create ng isang buhay di ba? Kasi bagay siya Okay? That's why, yung question na laging lumalabas doon sa debate is, where did God came from? Di ba? Actually, it's not answerable by where. Kasi God is infinite, tama? Siya ay nabuhay na bago pa tayo mabuhay. Ngayon, ang problema kasi, we are created. Our nature is created. God is not created. That's why we cannot define where did God came from. And if we will answer that, God came from everlasting, tama? He's from everlasting and everlasting. Ano yung everlasting? Yung sabi ng Bible di ba? Hindi na naman natin pwedeng gawin mali yun, tama? He came from everlasting. Hindi, it's from everlasting. Nakuha po? So sinasabi nila, where did God came from? Where did God came from? Alam niyo po, yung question is contradicting itself. Kasi God is not answerable by where. Di ba? Kasi it's out of time. Di ba? Came from, hindi naman siya created. Di ba? Hindi siya masasagot ng ganon. Okay po? At sabi dito sa Genesis, in creation, God, in the beginning, God created the heaven and the earth. Lagi nilang tinitira dito yung beginning Lagi nilang binabanatan yung, ano ba yung beginning? Ito nga yung beginning. God created the heaven and the earth. Ibig sabihin, nag-exist na ang Panginoon, kaya niya ginawa isang bagay na to. Hindi naman pwedeng mag-exist ang isang bagay nang hindi siya nililikha. Tama? Hindi naman pwedeng mag-exist ang ballpen nang walang taong gumawa. Simple lang, di po ba? So, sabi po dito, and this creation is very logical sense. Alam niyo po, sa verse 3, God said, let there be light, and there was light. Verse 4, God saw the light that it was good, and God divided the light from darkness. Verse 7, sabi po niya po dito, and God made the firmament and divided the waters which were under the firmament from the water which were above the firmament, and it was so. Verse 10, and God called the dry land earth, and the gathering together of the waters called he seas. And God saw that it was good. Verse 11, and God said, let the earth bring forth grass, that herb yielding seed, and the fruit tree yielding fruit after his kind, whose seed is in itself upon the earth, and it was so. Alam niyo po, hindi naman pwedeng unahin ng Diyos na i-create ang damo bago yung araw. Di po ba? Di mabubuhay po yun. Tama? So it really make logical sense yung creation ng Diyos
Inuna niya muna yung tubig, inuna niya muna yung liwanag, inuna niya muna yung dagat, yung mga pangangailangan nung susunod na creation. Nakuha? Kasi ang susunod po doon is yung stars, at ang uli niya pong ginawa, ang create, bago po tayo is yung verse 25, and God made the beasts of the earth after his kind, and the cattle after their kind, and everything that creepeth upon the earth after his kind, and God saw that it was good. So, ibig sabihin, create niya yung mga hayop kasi meron ng halaman. Nakuha po? At meron ng silang kakainin. Meron na ring araw, di ba? At sumunod po doon, create niya naman yung tao. Kasi yun yung pangangailangan ng tao. Di ba? Hayop, liwanag, at lahat ng bagay na yun. Okay? Doon na tayo create ng Diyos. At alam niyo po yung verse, punta po sa Genesis chapter Genesis chapter 2. Genesis chapter 2 lang po tayo. Ito yung nila, ito yung binabato rin nila. Sabi po dito, sa verse 2, and on the seventh day, God ended his work, which he had made, and he rested on the seventh day from all his work which he had made. Siguro naisip niyo na, bakit magpapahinga ang Diyos? So, hindi siya Diyos, kasi napapagod siya, di ba? Akala ko ba all-powerful siya, di ba? Akala ko ba, Okay. May definition kasi to eh. Hindi kasi lahat ng nagpapahinga pagod. Tama? Basic lang, di ba? Hindi naman po pwede, hindi po kasi pwede yung sabihin natin lahat ng papahinga pagod. Tama? Meron kasing nagpapahinga dahil tapos na yung gawa. Di ba? Pero hindi pa siya pagod. Tama? At walang sinabi dito, God is tired. That's why He rested. Huwag natin lagyan ng wordings, unadded wordings, yung wala naman. Nakuha po? Napakadali lang po i-debunk eh. Di ba? And it really makes sense. Hindi lahat ng nagpapahinga, pagod. Di ba? Pakasimple lang. Hindi naman lahat ng nagpapahinga, pagod eh. Ikaw pa, pagtapos ka na sa trabaho mo, nagpapahinga ka. Ibig sabihin ba nun, pagod ka na? Sabihin natin, nagbuhat ka lang ng isang upuan, niligpit mo doon. Tapos na yung trabaho mo, pagod ka na ba doon? Hindi, di ba? Kasi hindi lahat ng nagpapahinga, pagod. Okay? So, punta po tayo sa, punta po tayo sa, actually, yung nadoble-doble po ito kasi akala ko kanina, na-print ko lahat, may kulang pala. So, punta po tayo sa Genesis chapter 2, verse 7. Ang sabi po dyan, and the Lord God formed man on the dust of the ground, and breathed into his nostrils the breath of life, and the man became a living soul. So, dito po tayo nabuhay. Okay? Alam niyo po, it really amazes me that a person who came from dust questioned the living God. Diba? Question the great God. We are the dust. Parang nakakalimutan natin, we came from dust. Okay? Alam niyo po, we are not worthy of these things. I'm not worthy to stand here. We're not worthy to breathe every day. Why? Why God? Diba? Hindi, mahal tayo ng Diyos eh. Ano nga yung mahal na yun eh? Diba? Ano nga yun? Okay? So, punta po tayo sa John chapter, actually alam niyo na po ito, John chapter 1 verse 1. Sabi po dito, Okay, John chapter 1 verse 1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So, ibig sabihin, okay, balik po tayo dun sa proof na ang salita ng Diyos ay reliable because ito ang nagpapakilala sa Diyos. Okay? At sabi po dito, Hebrews chapter 3. Hebrews chapter 3 verse 4. Hebrews chapter 3 verse 4. Ang sabi po dyan, for every house is builded by some man. Okay?
Yun yung ano natin, yun yung pinagdiinan ng Diyos dito sa Bible, sa Word of God. For every house is builded by some man. Pansin niyo yung next. But he that built all things is God. Alam niyo po, kaya natin mag-create ng kahit anong bagay. Pero, nagmula pa rin tayo sa dust. Mula pa rin tayo sa Diyos. Okay? Alam niyo po, punta po tayo sa punta po tayo sa 2 Timothy chapter 3. 2 Timothy chapter 3. 2 Timothy chapter 3 verse 1. Simulan ko po sa verse 1. This know also that in the last days perilous times shall come, for men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy, without natural affection, truce breakers, false accusers, incontinent, fierce, despisers of those that are good, traitors, heady, high-minded, lovers of pleasures more than lovers of God, having a form of godliness but denying the power thereof. From such turn away. For of this sort are they which creep into houses and laid captive silly women laden with sins, led away with diverse lusts. This is the key, verse 7. Ever learning and never able to come to the knowledge of truth. Alam niyo po, ang tao kaya pumunta ng, let's say they can reach moon, di ba? They can reach the stars. They can know life. Okay? They can go even to Mars, tama? They can reach it, tama? But they can never be able to come to the knowledge of God. Okay? They will never, ever come to the knowledge of God. Kahit saan po sila pumunta. Okay? So, yung logic po is God created everything. Create tayo. Ang logic doon, create tayong huli kasi pangangailangan natin yung mga unang creation. Okay? So, ano yung out of logic doon? And this is my question. Why would God sustain us? Bakit isusustain tayo ng Diyos? Ang sabi ng Diyos, we must love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, with all thy mind. Pero wala tayong magagawa doon, tama? Kaya ba natin love the Lord with all thy heart? Kahit with all thy heart lang. Walang with all thy mind, walang with all thy soul. Hindi po ba? Why would God sustain us that we always willfully sin every day? Minsan nga, alam na nga nating mali, ginagawa pa natin eh. Di po ba? Why would God sustain us? Lagi tayong sinusustain ng Diyos. Di ba? Ang ganda po ng bihis po natin. Sinusustain tayo ng Diyos. Siguro may gutom sa atin, pero mamaya kakain pa rin, di po ba? Sinusustain pa rin tayo ng Diyos. At sigurado bukas, meron pa rin tayong kakainin. And God sustains us every day. Di ba? Alam niyo po, kahit hindi tayo magpasalamat sa Diyos, lagi tayong sinusustain ng Diyos. Alam niyo po, kahit hindi tayo magbasa ng Bible Tama po? Sinusustain pa rin tayo ng Diyos. Kahit di tayo nagpo-pray, binubuhay pa rin tayo ng Diyos. Kahit di tayo nagsa-soul winning, sinusustain pa rin tayo ng Diyos. Ngayon, di ba po sa magulang, kapag anak niya, mamahalin siya, tama? Matik yun, tama? Mamahalin mo ang magulang mo, susundin mo yung magulang mo, tama? Mamahalin mo siya. At, syempre, magpapasalamat ka, di ba? Sinusustain mo yun. Nagagawa ba natin yun sa Diyos? Kasi magulang natin ng Diyos, tama? Father, di ba? Nagagawa ba natin yun sa Diyos? Na magpasalamat every day para i-sustain tayo?
Kasi mga magulang natin, sinusustain tayo araw-araw, tama? Nung mamalilit pa tayo, sustain tayo. Hanggat kaya na natin, isustain yung sarili natin. Pero God sustains us from the birth to death. Nakuha po? And it doesn't fit in our logic. Bakit mo isusustain ang isang tao na hindi ka naman mahal? Nga nagpapasalamat eh. Di ba? Nakakalimutan nga minsan eh. Di ba? Why would God sustain us? Why would God create us? Why would God sustain us every single day? We're not worthy of those things. Hindi natin kaya yun, di ba? Hindi natin kayang pantayan yung ginawa ng Diyos. And yet, God sustains us every day. Paid for our sins. Alam nyo nakakatuwa na nandito tayo ngayon, garantiya na pupunta tayong langit, tama? Guaranteed na yun eh. Di ba? And yet, hindi naman tayo laging sumusunod sa Diyos. Pero garantiya ka, punta ang langit, tama? Guaranteed na yun. Okay? It's amazing, di ba? Kahit mamaya magkaroon ka ng kasalanan, walang problema sa Diyos yun. Bayad niya na yun eh. Pupunta ka ng langit, anak kita eh. Nakuha po? Ngayon, isipin lang natin, araw-araw, lagi kang may kasalanan. Araw-araw. Di ba? Araw-araw yun. May kasalanan ka lagi. At may gagawin, garantisado yun. Sure yun, okay? Sure yun na may kasalanan ka bukas. Pero pupunta ka pa rin ng langit. Ba't ganun? Diba? It doesn't fit on our logic. That's why yung ibang tao, kaya sabihin na natin ibang tao, no? Hindi na tayo mag-iiba sa sabihin na ibang, alam nyo na. Kaya yung ibang tao, gawa sila ng gawa ng mabuti. Kasi gusto nila mag-fit yung logic sa kanila na mapupunta sila ng langit. Tama? At hindi ko naman sinasabi na huwag na tayo gumawa mabuti. No? Pero yun yung sinasabi sa Bible, na gumawa tayo ng mabuti. No? Pero garantisado na tayo pupunta ng langit. That's why the other people, hindi nila maintindihan na once we are saved, we are always saved. Ba't ganun? Gumagawa ka nga ng mali eh. Di ba? At meron pa nga nagsasabi sa akin, di ba dapat expected na kapag ang isang tao saved, isang tao nag-church, di ba dapat mabuting tao na siya? Di ba? Nag-church ka lagi, di ba? Ba't mo nagagawa yun? Di po ba? God guarantees us. He always guarantees us. Buhay ka bukas. Di ba? Sustain ka bukas. Sustain ka ngayon. Okay? At pag namatay ka, garantisado yung pupunta ka ng langit. Kasi hindi sinungaling ang Diyos. Okay? For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Ngayon, so, God is inside of logic, and God is outside of logic. If there are things that we don't understand, it doesn't mean the Bible is wrong. We are wrong. We do not have enough understanding. Okay? Because the understanding of God is infinite. Okay? So, ba't nga ba natin ito tuturo? Ba't nga ba, baka inisip nyo, ba't nga ba, Brother Rafi, ba't naman natin ito pinag-aaralan? Okay? So, 2 Timothy chapter 2. 2 Timothy chapter 2, verse 14. Basahin po natin. Of these things put them in remembrance, charging them before the Lord, that they strive not about the words to no profit, but to subverting of the hearers. Verse 15, study to show thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth, but not profane and vain babblings, for they will increase unto more ungodliness. Alam niyo po, napakaganda po nung study to show thyself. Ibig sabihin, pag-aaralan mo
na maging approve ka sa Diyos. Kasi sinusustain niya naman tayo eh. Di ba? And the logical sense here is, sabi dito, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Ibig sabihin nito, if we show at if we study that we are approved unto God, alam niyo po sa rightly dividing the word of truth, God will give us wisdom. Hindi naman madamot ang Diyos eh. God will give us wisdom to rightly divide the truth. Okay? At sabi po dito sa 1 Corinthians chapter 2 verse 5, ito po maganda po itong verse na to. Sabi po dito sa 1 Corinthians chapter 2 verse 5 that your faith should not stand in the wisdom of man. Saan po? But in the power of God. That our faith should not stand in the wisdom of men, but in the power of God. Kaya nga po, dito kahit sinong tumayo, di ba? Pinapakinggan natin because we do not put our faith on person. We do not put our faith on those people na tao lang. Diba? We put our faith on the Word of God, in the power of God. Basta pinipreach niya yung salita ng Diyos, papakinggan natin. Tama po? So, howbeit we speak wisdom among them that are perfect, yet not wisdom of the world, not in the of the princes of the world, that come to naught, but we speak the wisdom of God in mystery, even the hidden wisdom which God ordained before the world unto our glory. Talon po tayo sa verse 10. But God hath revealed them unto us by His Spirit, for the Spirit searcheth all things, yea, the deep things of God. Alam niyo po, napakaganda po na ang Biblia ay malalim. Kasi kung mababaw lang ang Biblia, then hindi na natin kailangan pang mag-aral ng mag-aral. Hindi natin kailangan pang umattend ng church, di ba? Na mababaw lang yan eh. Di ba? Hindi na natin kailangan pang paulit-ulitin basahin ang Bible. Kasi mababaw lang eh. Pero pag sinabi ng Bible, the deep things, verse 10, the deep things of God, ibig sabihin, merong malalim na dapat tayong pag-aralan. Kaya dapat basahin natin siya ng basahin, okay? Paulit-ulit. Kasi meron tayong makukuha at makukuha. Sabi nga ng Hebrews, di ba? For the word of God is quick and powerful. Buhay. Tama po? Kapag buhay ang isang bagay o isang tao, di ba, hindi naman yan hindi naman yan nakasteady lang sa isang lugar. Tama? Buhay eh. Di ba? So, it takes on other topics. Kaya nga po, iba ang interpretation iba ang impact ng Bible sa isang nagbabasa na magulang, iba ang impact sa isang tao na nagbabasa na estudyante. Tama po? Kasi buhay siya eh. Okay? Iba rin pag binasa siya ng isang tatay, isang nanay, o isang anak. Iba yung dating nung Bible sa kanya. Kasi, it's Word of God. Buhay yun. Okay? At sabi pa po dito, sa verse 11, for what man knoweth the things of man, save the spirit of man which is in him, even so the things of God knoweth no man, but the Spirit of God. Now we have received not the spirit of the world, but the Spirit which is of God, that we might know the things that are freely given to us of God. Alam niyo po, ganito po ang logic. If we understand the Bible, then we have to trust God. Because we understand, tama? Kung naiintindihan natin yung Bible, then we have to trust God. That's why we trust God more. Kasi nga, naiintindihan natin. Tama? Kaya yung Bible, nag-fit sa logic din natin. Okay? Kasi, totoo siya. Okay? But if we don't understand the Bible, that's the time that we have to trust God more. Okay? Hindi natin pwedeng maliin yung Bible. We have to trust God. Kung sabi ng Panginoon, God is 3 in 1, then we have to trust it.
Huwag nating maliin. Okay? Kasi tama yun. Okay? Huwag natin maliin ang Bible. John chapter 8 verse 32. John chapter 8 verse 32. Tapos na po tayo. John chapter 8 verse 32. Punta po tayo John chapter 8 verse 32. Sabi po dito, and ye shall know, sabi po dyan, ye shall know the truth, and the truth shall make you free. Ang ganda po ng word na make you. Gagawin kang malaya. Alam niyo ba bakit mga tao hindi malaya? Because they do not know the truth. Nakakulong sila doon sa reasoning nila na, where did God came from? Diba? Mga ganon. Di matapos yun eh, diba? Where did God came from? Diba? Alam niyo po, itong mga taong to, they use the gift of God to question God. Binigyan sila ng knowledge ng Diyos, pero ginagamit nila antay sa Diyos. Binigyan sila ng talino ng Diyos, pero ginagamit nila against sa Diyos. Alam niyo po, and these people still alive. They are nasusustain pa rin sila, di ba? Di po ba? Bakit? Bakit? Kung i-question ka nga nung tao, binubuhay mo pa rin, di ba? And we can't understand the love na meron ng Diyos. At sabi po dito, punta po tayo, ito, last na po ito, no? Punta po tayo sa Ecclesiastes chapter 12. Ecclesiastes chapter 12, verse 13. Ecclesiastes chapter 12, verse 13. Alam naman po natin ito. Sabi po dito verse 12, verse 13, sorry. Ecclesiastes chapter 12, verse 13. Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. Alam niyo po yung Bible, nagbigay po siya ng purpose kung anong dapat gawin ng tao. Okay. So, sige, let's dissect. Kung ang Bible ay nagbigay ng purpose kung paano mabuhay o kung anong purpose ng tao, then it is proof na ang Bible ay totoo. Kasi nagbigay siya ng purpose eh. Tama? Kung ang isang bagay walang purpose, hindi yan totoo. Tama? For example, yung kuko natin, kapag walang purpose yung kuko natin, wala lang yan. Tama? The Bible, nagbigay po siya ng purpose. Okay? So therefore, ang Bible ay totoo. Okay? So, gawin po natin ulit yung logic na to. I-follow natin yung logic na yon. Kung paano natin masasabi na ang Bible, or sabi natin ang Bible ay totoo, okay? Dahil siya ay may purpose, okay? So ano nga ba ang Bible? So the Bible is, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So, ang salita ng Diyos ay ang Diyos. Okay? Nagpapakilala sa Diyos. So therefore, if we will use logic, if logic is the study of correct reasoning, then the Bible, okay, has a purpose, therefore it is true, so therefore it is correct. Tama? So if the Bible is correct, and the Bible says that in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So if the Bible is the Word of God, then therefore, God exists. Tama po? God exists. Ibig sabihin, kasi, totoo siya. Okay? Kung we will follow that logic. Diba? Kung gusto natin ng logic to prove the logic, then that's the logic. The Bible has a purpose because it is true. Then, therefore, if it's true, the Bible is, if the Bible is true, because the Bible is the Word of God, then God exists. Totoo ang Diyos. Buhay siya. Okay? Kasi sabi nyo, totoo. Diba? At sabi niya, perfect. At sabi niya, pure.
Ang sabi niya, sure. Di po ba? Sigurado. So ano nga ba mapupulot natin pag-aaral na to? Parang minsan sabi ni Rapi, di ba? Parang sabi ni Brother Rapi. Alam niyo po, hindi natin kasi pwedeng ipasok lahat sa logic natin ang sinasabi ng Bible. Kasi God is outside of logic. And we are created by God. So, He's superior. He's far way more higher than us. Okay? For example, itong ballpen, ang tao kaya mag-create ng ballpen kasi kontrolado niya yung ballpen, di ba? At kaya niyang gumawa ng ballpen. Alam niyo po, last na lang. There is let's say sinasabi nila na parang debate ito eh. Sinasabi nila na and this is the one of nakita ko rin na parang naglo-logical sense yung ano na to, yung reason na to. Sabi nila, if we have given free will, bakit nagbigay ang Diyos ng restriction na huwag kainin yung tree of fruit of knowledge and evil? Di ba? Parang, o nga no? Di ba? Pero, however, hinayaan ng Diyos, tama? Kasi we have free will, tama? Debunk na agad yan, di ba? Pero it makes logical sense. But, isipin nyo, no? Kung binigyan tayo ng free will ng Diyos, o nga naman, bakit binigyan niya tayo ng restriction? Na bawal ito. Sabi mo, free, di ba? Free will nga, di ba, lahat? Alam niyo yung ano na yun, and what I've read in the Bible, alam niyo yung question na yun, it came from a serpent. Kanya, galing sa ahas yung question na yun. Natotoo nga ba na bawal kainin yung fruit of tree of good and knowledge? Good and evil, sorry. Knowledge of good and evil. Alam niyo yung question na yun? Galing sa ahas yun. It really amazed me na yung mga tao kayang magtanong ng ganon. No? And the serpent is really subtle. Okay? And I think it's already answered, no? Yung argument na yon. Yun pala yung word, argument na yon. So, yun lang po ang ating pag-aaral ngayong gabi. Let's pray. Let's pray. Let's pray. Dakilang Diyos, aming Ama, Panginoon, maraming salamat sa inyong gabay, Panginoon, sa inyong pagbibigay ng talino sa amin, Panginoon, pagbibigay ng lakas. Maraming salamat din, Panginoon, sa kaligtasan, sa blessing na sinusustain niyo po kami, Panginoon, sa araw-araw, Panginoon. That we are not worthy, Panginoon, but you still paid for our sins, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa Biblia, Panginoon, na aming nababasa sa araw-araw, na malaman namin ang totoo at sa hindi totoo, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa mga bagay, Panginoon, na binibigay niyo po sa araw-araw. Maraming salamat, Panginoon, sa gabay, sa pag-iingat, Panginoon, at sa lahat ng bagay, Panginoon, na ibinibigay niyo po sa amin sa araw-araw. Maraming salamat sa kapatawaran, Panginoon, ng aming mga kasalanan. Maraming salamat sa guidance, Panginoon. At maraming salamat din, Panginoon, sa mga kaluluwa, Panginoon, na nandito, Panginoon, na patuloy na nakikinig ng iyong mga salita, Panginoon. Ganyan din, Panginoon, ingatan niyo din po, Panginoon, ang mga kasamahan namin sa aming mga tahanan, na madatnan po namin sila ng maayos at ligtas, Panginoon. Ingatan niyo po kami sa aming pag-uwi. Ingatan niyo po lalo ng mga magbabiyahe, Panginoon, na madala po kami sa aming mga tahanan ng ligtas at maayos, Panginoon. At lahat ng ito, Panginoon, tinataas po namin sa inyo. In Jesus' name we pray. Amen.